Walang kuryente pero nakakapaglaba pa rin tayo sa washing machine. Ang tanong, mas better nga ba mag-DIY na lamang or gumamit na lang ng power station? Ito yung DIY setup natin, isang 12 volts 100 ampere hour na battery, isang 3 kilowatt na pure sine wave inverter, tapos isang AC charger. Gina-charge ko na lang siya sa kuryente, hindi na rin ako gumagamit ng solar panel. So basically, parang power station na lamang talaga yung concept niya. Ang maganda sa ganitong DIY setup, mas mura siya depende sa components, mas upgradable at pwede mong palitan yung iba't ibang parts. Yun nga lang syempre may kapalit. Kailangan marunong kang mag-assemble. Ikaw rin syempre yung responsible sa wiring and safety at syempre, hindi siya plug and play, medyo hassle. Ano nga ba yung maganda sa power stations katulad nito? Syempre number 1, plug and play na lang. Plug ka lang ng plug ng mga devices mo or appliances mo dito. Portable na siya, pwede mo siyang dalhin kahit saan kasi well compact na nga. At syempre, built-in na rin yung kanyang mga protections, yung kanyang circuit breaker nasa loob na. And yung last natin, beginner friendly siya. That's why ito nga yung palaging ginagamit ng mga nag-work from home, yung mga teachers kasi nga plug and play. Wala ka nang dadalhin na kahit na ano kasi nasa loob na lahat. At isa to sa palaging tanong at concern ng marami. Ang kaibahan ng power station, makikita mo sa kanyang screen kung ilang minuto or ilang oras siya bago malowbat. Sa battery plus inverter naman, halos wala kang mapagbasehan kung ilang oras matatagal yung battery mo. Kasi sa screen ng yung inverter, limitado lang yung pwede mong makita. Kalimitan, yung battery voltage lang, tsaka yung percentage ng battery. So para malaman mo kung ilang oras talaga siya bago malowbat, kailangan mo pa mag-compute. And syempre, may malaking mga downside din naman yung power station. Number 1 na nga dyan yung kanyang price. Sobrang mahal talaga ng power station kumpara sa mga DIY setup natin. And yung pangalawa, limited yung pag-upgrade or halos hindi mo nga siya ma-upgrade. Kasi kapag nasira itong isang unit, halos buong unit na bubuksan kung gusto mong i-repair. So kung i-compare natin itong dalawa, sa ating DIY setup, mas mura, mas flexible, pero mas mataas yung responsibility sa paggawa, di ba? Pero sa ating power station naman, mas mahal nga siya, yun nga lang, mas convenient naman siya at mas safe para sa mas maraming users. And disclaimer lang guys, ginawa ko lang yung video na to para mapakita yung difference kung ano nga ba yung kaya at yung mga limitasyon nitong dalawa. Eh ikaw ba, kung papipiliin, ano yung mas gusto mo sa dalawa? Mag-DIY na lang or sa power station ka pa rin? Heto na yung ating last batch na nilalabhan. Tapos yung atin namang battery ay meron pa ring tirang 90% after natin makapaglaba ng halos dalawa. And moment of truth, magkano nga ba yung gastos sa kuryente ng ating paglalaba na yon? Eto, nakapaglaba tayo sa washing machine ng 2 hours and 39 minutes at kumonsumo yon ng 0.123 kilowatts or 123 watts. Kung yung kuryente rate is nasa 15 pesos per kilowatts, nasa 1.8 peso lamang yung konsumo ng ating washing machine sa loob ng 2 oras. Matipid lang since inverter type nga siya. Kung hindi yan inverter type, malakas yan sa kuryente. And again guys, kapag nalowbat yung battery, i-charge na lang siya via AC charger naka-plug sa outlet.